Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek Bible study. Sa araw pong ito, ang ating pong topic ay may pamagat na workout for holiness. Ang ating pong teksto ay nasa unang Timoteo chapter 4 verse 8 at saka po verse 7. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, malaki ang pakinabang sa pagsasanay sa katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Verse 7, kahit wag nyo nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay kayo sa kabanalan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, amang banal na makapangyarihan, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sapagkat niloob mo po na magkaroon ng ganitong paraan upang makapag-aral po kami ng iyong mga salita sa kabila po ng sitwasyon na kinakaharap po namin ngayon, na hindi po kami makapagdaos ng gawain ng sama-sama. Ngunit dahil sa biyaya mo, Panginoon, may ganitong pagparaan, Panginoon, kung saan patuloy na maipapahayag ang iyong mabuting balita. Kaya't maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na ngayon ay nakatunghay sa pagpapahayag na ito. Loobin mo pong sila ay mapagpala sa iyong mga kapahayagan sa araw na ito. At patuloy po akong dumudulog sa iyo, Ama. Itago mo po ako sa iyong likuran, huwag makita ang aking mga kakulangan, ang aking mga kapintasan. Bagkus ay ang mahayag ay ang iyong kaluwalhatian sa oras na ito. Patawarin mo po kami, patawarin mo po ako, O Diyos, sa lahat ng sinabi, sinalita, sa lahat ng ginawa at inisip na hindi po nakalugod sa iyong kalooban. Inaangkin ko po ang kapatawaran at nagpapasalamat po ako sa banal ng dugo ng Panginoong Hesus na siyang inihugas mo sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, Ama, sinasamba at dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, naway patuloy mo kaming pagharian. Thank you, Lord. Amen. Sabi po sa teksto natin, malaki ang pakinabang sa pagsasanay sa katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya't sabi ay wag na yung mga alamat na walang kabuluhan ang ating pag-aksayahan ng panahon. Sa halip, tayo magsanay sa kabanalan. Tinuturuan po tayo na magsanay sa kabanalan, sapagkat tulad nga po ng sinabi ng ating Panginoon sa 1 Peter chapter 1 verse 15, ang tumawag sa atin ay banal, kaya't dapat tayong maging banal. Ang sabi po dito, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. At
Sabi, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At ang sabi din po doon sa Hebrew 12 verse 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So, that's our goal. Kaya tayo dapat magsanay sa kabanalan. Yung makita natin ang Panginoon. Sabi, kailangan nating magpakabanal sapagkat hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan. Almost 2 months na po tayong hindi nakakapaggawain sa church. Hindi nakakapag-Bible study sa mga bahay ng kapatiran. Ngunit hindi po ito dahilan para itigil po natin yung ating pagsasanay sa kabanalan. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa biyaya niya, ako ay makakapagbahagi ng kanyang salita ngayon. Salamat po sa Lord. At nawa po, tuloy-tuloy ito. Hindi ko po alam. Kasi sa totoo lang po, hindi po ako marunong mag-video sa sarili ko. Ngunit sabi nga po, kapag gusto may paraan. Ang cellphone ko po, ay ayaw makisama. Ilang beses po ako nag-testing. Actually, akala ko po actual na nagbibideo na ako. Pero laging nagkakaproblema sa cellphone ko. Sabi po ng anak ko, Ma, may virus ang cellphone mo. Last Holy Week po, dapat ako ang magbibigay ng 7th last words. Yung pampito, the 7th last word. Paumanin po, dahil hindi po ko po na ipadala ang aking video. Nagloko po ang cellphone ko. Sabi po ng anak ko, Ma, may virus ang cellphone mo. Ipinaayos ko po siya sa anak ko. Ni-reset. Pero nito na naman po, magbibideo na naman ako. Nakailang po akong attempt. Ilang araw. Pero, hindi pa rin po. Sabi po ng anak ko, may virus na naman. Sabi ko, kaya hindi nakakapag-church, kaya na-lockdown. Gawa ng virus. Ito na naman. Virus na naman ang hahadlang para ako'y makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero salamat po sa Lord. Ito pong ginagamit ko ngayon, cellphone po ng anak ko. Sabi nga po, lagi pong may paraan ng Diyos. God will make a way. Kahit ako po'y nagpupuri sa Kanya. Nagpapasalamat. Sapagkat sa biyaya niya, narito po ako sa harap niyo ngayon.
nagbabahagi ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sabi ko nga po, yung virus, yun po ang dahilan kaya tayo ay lockdown. Yun din ang dahilan kaya muntik na akong hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos ngayong panahon ito, ngayong araw na ito. Pero yung virus din po yan, that very word virus, yan po ang gagamitin ko ngayon. Sabi nga po sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Kahit po ang sama ng ginawa sa atin ng virus na yan, gagamitin po natin yung salitang yan para po sa ating mga puntos sa araw na ito, sa ating pagsasanay para sa kabanalan o workout for holiness. So, yung bawat letra po ng salitang virus ay gagamitin po natin. Umpisan po natin sa letter V. Sabi po, pag po nagsasanay para sa workout, para sa katawan, sinasabayan po yan ang pag-take ng mga vitamins. Yung po mga nag-gym, may mga vitamins din po yan tinitik. Hindi lamang po basta lang yan nagbubuhat, pero kasama po yung pagtitake ng vitamins. Para po sa ating pagsasanay sa kabanalan, para lumusog tayo spiritually. Dapat meron din tayong vitamins. Every day. Ang vitamins po dapat tinitake every day. Ito pong pagdating nitong COVID-19 na ito, sabi, para daw mas lumakas, tumibay ang resistensya, kailangan daw mag-take tayo ng mega dose of vitamin C. Para po tumibay, lumusog, lumakas. For our work out for holiness, dapat meron tayong vitamin verse. Let's take or let's read a Bible verse daily. Tulad ng sinabi ni Joshua sa Joshua 1:8, basahin at dili-diliin araw-gabi ang kasulatan upang masunod lahat ng nasusulat doon upang ikaw ay umunlad at magtagumpay. Ganon din po tayo sa ating pagsasanay para sa kabanalan, sa ating workout for holiness. Dapat meron tayong verse every day. Kung sinasabi, take a mega dose of vitamin C every day para lumusog, para lumakas ang resistensya, panlaban sa mga toxins, panlaban sa sakit. Tayo naman bilang mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, dapat mag-take tayo or magre-read ng verse every day. Bible verse every day. To make us spiritually healthy and spiritually strong. Amen? So that's for letter V. At dahil po tayo ay matagal nang hindi nakakapag-church, siguro meron pong iba na merong mga nanghihina na, kulang na sa exercise. Dahil nga lockdown, kulang sa, hindi na nakakapag-jogging yung iba, hindi na nakakapag-gym. Tayo naman, hindi nakakapag-church. So dapat
let's start again our workout. Kung hindi man nahinto, napagkatuloy-tuloy naman tayo bilang mga Kristiyano. This time, kailangang i-intensify na natin yung workout to make up for the lost times. Para ma-make up natin yung mga araw na naging pa-easy-easy tayo. Salamat na lang sa Lord. Sabi nga, palagi tayo niyang binibigyan ng pagkakataon to do better, to be better. So, samantalahin po natin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. And this time, let's intensify our workout for holiness. Ang sabi nga ni Apostol Pablo doon sa Filipos 2:12, work out your salvation with fear and trembling. Sa Tagalog sabi niya, magpatuloy kayo sa paggawa ng may takot at panginginig. Ibig sabihin, intensify natin yung ating workout for holiness. Hindi na po panahon ng pagpapa-easy-easy. Dahil hindi natin alam kung ano ang maaring mangyari sa atin mamaya o bukas. Very uncertain po ang panahon. Kung atin pong pag-aaralan at obserbahan ang nagaganap sa ating paligid at sa mundo ngayon. At tanging sa biyaya lamang tayo ng Diyos makakaasa. Sa Diyos lang ang ating pag-asa. But on our part, kailangan meron tayong gawin. So this time, let's intensify our workout for holiness. Work out with fear and trembling. Para maabot po natin yung ating minimithi. Kung bakit tayo nagsasanay para sa kabanalan. Ano ba yun? Sabi nga natin kanina, para makita natin ang Diyos. Kaya tayo ay dapat na maging banal. Dapat tayo magpakabanal. Sapagkat kung hindi, hindi natin makikita ang Diyos. So let's intensify. Pag-igihin natin, pag-igtingin pa natin ang ating paggawa sa Panginoon. Amen po. Kagaya po ng ginagawa po natin sa iglesia, dito po sa atin sa God's Warrior, meron po tayong ginagawang panalanginan na sama-sama kapag alas 12 ng tanghali at alas 7 ng gabi. Maganda po ito. At malaki po ang maitutulong nito para po sa ating patuloy na paglago. Para sa kabanalan. Kasi, kung atin pong pag-aaralan, hindi lamang po yung tayo nakakapanalangin sa Panginoon, kundi meron din po itong itinuturo sa atin. Yung mismong panalanginan. Na may kaugnayan po sa ating susunod na puntos. Letter R. Sabi po doon sa, ang letter R po ay restricting ourselves. Kailangan po sa ating pagsasanay para sa kabanalan, meron tayong ginagawang mga sakripisyo at
pagpipigil sa sarili. Sabi nga po ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto chapter 9 verse 25. Sabi, ang lahat ng manlalaro na nagsasanay ay nagpipigil sa sarili para makamit yung putong na panandalian lamang, pero yung putong na ating inaasahan ay pangwalang hanggan. Sabi nga ni Apostol Pablo, pinapahirapan niya ang kanyang sarili at sinusupil. Pinapahirapan niya ang kanyang katawan at sinusupil ang kanyang sarili. Kailangan po meron tayong pagsupil sa sarili, pagdidisiplina sa ating sarili. Sabi ko nga po, kaugnay nung ating panalanginan, kung ating mong papapansin, alas 12 ng tanghali at alas 7 ng gabi, it's meal time. So, alin kaya ang mas masarap, kumain o mag-pray? Pero po, dahil po alam natin kung alin ang higit na mahalaga, siyempre po yung pagpipray. Amen po. So, tinuturuan po niya tayo na magkaroon ng restriction sa ating sarili, disiplina sa ating sarili. It's either na kumain kayo ng mas maaga o tiisin yung matapos ang prayer bago kayo makakain. Amen po. Ito pong lockdown na ito, alam niyo po, struggle po ito sa mga nanay. Lalo na po doon sa malalaking pamilya. All day long, nandun lahat ang mga bata, nandun si husband, nandun mga anak, si nanay, ang ina. Sobrang nadagdagan ng trabaho, unlike nung may pasok sa trabaho at sa eskwelahan. So, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagpipray o pagdidevotion, ito'y nagiging isang malaki ding hamon sa bawat nanay. Kasi ngayon nasa bahay lahat. At napansin ko po, this lockdown, parang naiba ang routine. Nakikita ko kasi sa social media, sa mga FB, wala nang nakapost kundi yung mga kumakain, mag-anak. Mayroon sasabihin ng isang nanay, kakakain lang ng tanghalian, nagmimerienda na. So, ang mga nanay wala nang ginawa kundi magluto, maghugas ng pinggan, magluto, and other household chores. So, malaking kadagdagan ang nadagdag sa trabaho ng isang nanay na Kristiyano. At kailangang magdagdag ng sakripisyo para hindi makaligtaan yung mga pagsasanay o workout for holiness. Alam ko, nakukuha po ito ng mga nanay diyan. Amen po. Hindi ko na kailangang elaborate. Kasi alam ko, nasasakyan ng bawat nanay ang ibig kong sabihin. So what do we need? Kailangan nating mag-prioritize. Ano ba ang ating ipa-priority? Sino ang mas nais nating unang ma-please?
Si husband ba o si God? At tinuturuan din po tayo ng time management. Kung paano natin mababahagi yung ating oras para magawa po natin ang ating tungkulin as a nanay, as a sa bahay, at kung paano natin hindi makakaligtaan yung mga bagay na makakapagpaunlad sa atin buhay espiritual, kagaya ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagpipray, at unless ang buong pamilya ay makakasama natin sa isang panalanginan. Kaya ang sarap po sana kung buong pamilya ay makakasama sa pananalangin, wala pong problema. Pero alam po natin na mayroong mga bata, kaya oras ng pagkain yung prayer. Pero sa biyaya po ng Panginoon, alam ko lahat po tayo ay hindi niya pinapabayaan. Salamat po sa Lord. At ang sabi nga po, kailangan bigyan natin ng restrictions ang ating mga sarili. May mga bagay na dapat tayong isakripisyo para mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon. May mga bagay na dapat nating i-give up para mabigyan natin, ma-please natin si Lord. So, sa ating pagsasanay sa kabanalan, balikan po natin ang una, kailangan tayo merong verse na binabasa, letter V, that magsisilbi itong vitamins ng ating espiritu, yung Bible verse. Pangalawa, yung I, dapat intense yung ating workout. Hindi pwede yung pa-relax. And letter R, kailangan merong tayong restriction sa ating sarili. Merong mga bagay tayong i-deny para sa ating paglago. At ang sunod yung letter U. Unload the toxins. Kapag po tayo nag-workout para sa body fitness, hindi sapat na tayo nag-exercise, nag-jogging. Kailangan ina-unload din po natin yung mga toxins na nasa loob ng katawan. Ganon din po sa pagpapalago ng ating buhay espiritual, sa ating pagsasanay sa kabanalan. Dapat na ding i-unload natin yung mga toxins na yun. Alisin. Sabi po doon sa Pilipos, Epeso. Sabi po doon sa Epeso, chapter 4, verse 31. Kaya't alisin nyo na ang lahat ng galit, sama ng loob, lahat alisin. Inggit, lahat ng mga bagay na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Unforgiveness. Kung meron pa po tayong mga hindi napapatawad, at
patawarin na po natin. Hindi po yun makakatulong para sa ating pagsasanay sa kabanalan kung mayroon pa rin tayong kinikimkim na galit sa ating mga puso. Sabi nga po, pinatawad tayo ng Diyos sa ating napakalaking kasalanan, kaya dapat lang na marunong din po tayong magpatawad. Kasi hindi po tayo magiging karapat-dapat kung tayo ay hindi marunong magpatawad. Paano natin masasabi na tayo namumuhay ng may kabanalan kung ang puso natin ay punong-puno ng galit, inggit, pagkasuklam? Kung ang ating kalooban ay punong-puno ng masasamang mga balak, alisin na po yan. Sabi nga, hubarin niyo na ang dating pagkatao. Unload all the toxins. Maski po yung mga tao na nasa ating paligid, sabi nga po, iwasan na natin yung mga tao na hindi makakatulong sa ating paglago. Sabi po doon sa unang Korinto chapter 15 verse 33, ang masasamang kasama ay nakakahawa sa ating magandang pag-uugali. Kaya sabi nga po, iwasan na yung mga tao. Hindi ko po sinabi na kasuklaman o kagalitan. Ano pa? Ituring natin silang mga kapatid at paalalahanan at ipanalangin. Pero ang sabi po, huwag po tayong makikisama. Ang sabi po doon, ang masasamang kasama ay nakakasira sa magandang ugali. Sikapin po natin na tayo ang makahawa sa kanila, hindi tayo ang mahawa. At kung talagang mahirap silang hawaan ng kabutihan, iwasan na po natin sila. Pero wag po natin silang kalilimutang ipanalangin sa Diyos, sapagkat sila'y mga kapatid din po natin. So, unload all the toxins. Alisin lahat ng mga bagay na hindi makakapagbigay ng kaluguran. Lalo na po yung unforgiveness, yung galit. Alisin po natin yan sa ating mga puso upang tayo po ay magkaroon ng malusog na buhay espiritual. Ito po'y makakatulong sa ating pagsasanay para sa kabanalan. At panghuli po, yung letter S. Stay connected with God. Lagi po natin sisikapin na unahing pagharian tayo ng Diyos. Sabi nga po doon, pag sumakita natin, unahing pagharian tayo ng Diyos upang ang lahat ng bagay ay Kanyang idagdag sa atin. Sa lahat nating ginagawa, sikapin natin kasama natin ang Diyos. Let's work with God, walk with God, and do everything for the glory of God. Sabi doon sa Pilipos 4:4, magalak tayong lagi sa Panginoon. Magalak po tayo lagi sa Panginoon. Let's spend our day with God every day. Stay connected.
manatili tayo nakakonekta sa Diyos sa pamamagitan ng ating koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong lumakad kasama ang Diyos. Huwag nating iiwanan ang Diyos sa bawat lakad natin. Sa bawat ginagawa natin, isama natin ang Diyos upang ito'y maging pagpapala ang lahat nating gagawin. At sana lahat nating ginagawa ay gawin natin para sa kaluguran ng ating Panginoon. At ngayon po, sa ating panahon na ito, masigit nating kailangan ang pagsasanay na ito sa kabanalan. Akala ko nga po, this coming Sunday ay pwede na magbukas ang mga churches. Pero hindi pa rin po pala sigurado. Dito po sa aming lugar, kami po ay sakop ng General Community Quarantine. Yun po ang bago ngayon. Ang sabi po, marami ng mga sinabi naman doon na pwede na ang makapag-church, daos ng mga services. Kaya lang may conflict po din. Ang sabi po, hindi pwedeng lumabas ang 60 pataas. At ang 21 pababa. Ang edad. Sabi ko po, sino na lang ang matitira sa church? Kami po, lalo na. Puro po kami matanda. Pag hindi matanda, puro naman po bata. Nakakapanlumo po na hindi po natin alam kung kailan tayo makakabalik sa dati nating ginagawang gawain sa church. Pero ang mahalaga po, kahit po sa mga tahanan natin, pwede po nating ituloy ang ating workout for holiness. Kung ang mga taga-sanlibutan nga po nakakagawa ng paraan para maituloy ang kanilang mga ginagawa na pagpapaunlad sa sarili nila. Yung mga nagsasanay para sa katawan, hindi makapunta sa gym, sa bahay sila nag-workout. Sa bahay sila nagja-jogging, paligid-ligid, paikot-ikot. Yung mga empleyado na pinapayagang mag-work from home, so, nakakagawa sila ng paraan para kumita. Sabi nga po, kung ang taga-sanlibutan nakakagawa ng paraan, tayo pa po ba ng mga anak ng Diyos? Sabi nga, higit na makapangyarihan ang espiritong, higit na malakas ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos kaysa sa sanlibutan. Kaya huwag po tayong manlumo, huwag po tayong panghinaan ng loob, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Nasabi nga po, all things work together for good for those who love God. Alam nating ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti nating lahat. At ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Patuloy lamang po tayong magtiwala at gumawa para sa ating Panginoon. Pagpatuloy po natin ang ating pagsasanay para sa kabanalan, sapagkat napakahalaga po nito upang maabot natin yung ating minimithi. Sabi po, magpakabanal tayo para makita natin ang Diyos. Sabi nga po, lagi nating hingin ang awa at
tulong ng Panginoon sa ating buhay. At hindi po tayo mabibigo. Panghawakan po natin ang kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan man. At magpasalamat po tayo sa Diyos. Magpasalamat po tayo dahil hindi niya tayo kailanman iniwanan, hindi niya tayo pinabayaan, at makakaasa tayo na hanggang sa wakas ay sasamahan niya tayo. Amen po. Tayo po ay manalangin, o aming Diyos na dakila. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon. At nawa po ang aming pong gawain, ang aming pong naging pag-aaral ay naging isang mahalaga, Panginoon, makabuluhang pag-aaral. Dalangin ko po, Ama, na nawa po patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng nakibahagi sa pagpapahayag na ito. Nawa po patuloy mo po kaming samahan, at patuloy ko po, Ama, na idinadalangin, Lord, nawa po itong amin pong pinagdadaanan, ito po pinagdadaanan ng mundo na pandemic ay sana po mawala, Panginoon. Panginoon, loobin mo po na matapos na po ito. Loobin mo po na muli na po kami magkasama-sama. Lord, loobin mo po na ang bawat mga pamilya na ngayon ay layo-layo dahil na lockdown sa iba't ibang lugar, mga ama ina ng tahanan na hindi nakakauwi, mga anak ay muli ay magkasama na matapos na po itong krisis na ito. Lord, ang mga churches na sabik ng magkaniig kapag gawain, fellowships, kasama ka, magpuri at sumamba sa'yo. Loobin mo po, Lord, na magkasama-sama na po kami. Loobin na po matapos na po itong pandemic na ito. Panginoon, kami po yung nagtitiwala na ang lahat ng ito ay kontrolado mo po ang lahat ng nangyayari. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami hahayaan, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Sa sitwasyong ito, Panginoon, Ikaw ang patuloy na sa amin ay magbibigay ng kalakasan upang ang lahat ng ito'y mapagtagumpayan po namin. Salamat po, Ama, sa pag-iingat sa bawat isa, sa kabuuan ng church, sa lahat ng mga anak mo, mananampalataya, sa lahat ng mga lingkod mo. Salamat po sa pag-iingat mo. Tuloy po, hinihingi po namin na iyong pagpapala. Salamat po sa provision, Panginoon, na sa kabila po ng halos 2 buwan na ang mga anak mo, Panginoon, ang mga tao ay hindi nakakapaghanap buhay. Salamat po na ang aming mga hapagkainan ay hindi mo hinahayaang walang laman, Panginoon. Hindi mo po kami pinabayaang magutom. Kahit maraming salamat po, Ama, sa iyong mga pagpapala. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang lahat namin papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus.